Taong 1977. Isang matinding digmaan sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo ang nagaganap sa gitna ng kabundukan ng Mindanao. Walang tigil sa pagpapalitan ng kanilang mga armas ang magkabilang panig. Ang putukan ay parang nakakabinging musika. Ang usok mula sa mga baril ay nagmistulang makapal na ulap na bumabalot sa buong paligid. Ang mga palahaw ng nasusugatan at mga utos ng kanilang mga nakakataas na pinuno ang humahalo sa ingay. Sa hindi kalayuan, makikita ang isang babaeng sundalong matapang na nakikipagsabayan sa mga kalalakihang rebelde. Siya si Teniente Anita. Isang veteranong sundalo sa digmaan. Ang kanyang mga matay parang agila. Pulido ang kanyang pag-asinta at ang bawat bala ng kanyang pinapakawalan tumatama sa ulo ng kalaban. Lahat ng galaw niya sigurado at walang palya. Isa-isa ang mga rebeldeng bumabagsak sa lupa, biktima ng kanyang asintadong tira. Ngunit sa kalagitnaan ng labanan, sa hindi inaasahan, isang ligaw na bala ang tumama sa kanya. Napabagsak ang babaeng sundalo. Sa pag-aalala ng kanyang mga kasamahan, nilapitan siya ng mga ito at ang iba pa niyang mga kahanay. Walang ilang minuto, nagulat sila dahil hindi pa man sila nakakalapit dito, bigla na lamang itong tumayo. Tila ba hindi napinsala sa balang tumama sa kanya. Napamulagat si Anita. Kinapa ang kanyang tama at naramdaman na tila naghilom ang pinsala nito. At makalipas ng ilang sandali, sa kanyang gunita, bigla na lamang siyang bumalik sa kung saan ito nagsimula. Bata pa lamang si Anita, ang kanyang lolo't lola na ang nag-aalaga sa kanya. Nagtatrabaho kasi sa ibang bansa ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama naman may iba ng pamilya. Noon pa man, madalas na siyang kwentuhan ng kanyang lolo't lola patungkol sa mga mitolohiya sa Pilipinas. Palaging ang mga kwento sa kanya ay patungkol sa mga aswang, tikbalang, duwende at diwata at kung ano-ano pang nilalang. Masaya din naman si Anita na ang lolo't lola niyang nag-aalaga sa kanya. Mababait ang mga ito at mahaba ang pasensya sa katulad niyang bata. Ngunit dumating ang pagkakataon na sabay nagkaroon ng malalang sakit ang dalawang matanda. Hindi alam ni Anita kung anong kanyang gagawin dahil noong mga panahong iyon, dalagita pa lamang siya at nag-aaral pa lamang sa sekundarya. Sapat lang din ang pera ng kanyang ina na isang trabahador sa ibang bansa para sa pangtustos sa kanyang pag-aaral. Nakaramdam ng kalungkutan si Anita, ngunit buong loob niyang binigyan ng pagmamahal at pag-aalaga ang kanyang lolo't lola bilang ganti sa pagpapakita ng kabutihan nito sa kanya. Siyang tumayong tagapangalaga ng dalawang matanda. Isang gabi, ramdam na ng lolo ni Anita na hindi na siya aabot pa kinabukasan. Umiiyak si Anita habang pinupunasan ng kanyang lolo ng maligamgam na tubig. Namamaalab na kasi ang kanyang lolo nung mga oras na iyon at ibinibigay na ang lahat ng kanyang mga habilin. Sinabi ng lolo niya na ipapamana sa kanya ang lahat-lahat na meron siya na maiiwan. Wala naman doon pakialam si Anita dahil ang gusto niya lamang ang gumaling ang kanyang lolo sa kanyang karamdaman. Ngunit isa sa mga habilin ng kanyang lolo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Apo, ito ang aking huling hiling sa'yo. Sa damitan ko, mayroong pulang libro. Kunin mo iyon.
Hanapin mo ang nakaipit na papel. Sa nakaipit na papel, andun ang direksyon kung paano mo mahahanap ang aking kaibigan na si Ato. Kapag nahanap mo siya, ibigay mo sa kanya ang librong iyon at tingin mo sa kanya ang mutya ng batoo mo. Gawin mo ang lahat, Apo, para ibigay niya yun sa'yo. Kapag nasa iyo na iyon, agad kang bumalik dito at gamitin mo iyon para pagalingin ang iyong lola. Kung hindi man ito gumana, itago mo pa rin ang batoo mo at panigurado na magagamit mo ito. Si Ato na ang magpapaliwanag sa iyo kung ano ba ang mutyang iyon at kung para saan. Mahal na mahal kita, Apo. Mangako ka sa akin na gagawin mo ang lahat upang makuha ang bato. Kailangan mo iyon para iligtas ang iyong lola. Mangako ka sa akin. Mangako ka, Apo. Ang mga huling salita ng matanda bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Masakit man para kay Anita ang sinapit ng kanyang lolo. Wala na rin siyang magagawa at ang tanging meron na lamang siya ay ang mga habilin nito. Sinabi niya sa kanyang sarili na saka na niya aasikasuhin ang huling hiling ng kanyang lolo kapag tuluyan na itong nakapagpahinga sa kanyang himlayan. Kaya naman, nang matapos itong maiburol at mailibing, agad niyang kinuha at hinanap ang pulang libro na sinasabi ng kanyang lolo. Nang mga oras na yon, may iba ng kasamang kamag-anak si Anita sa kanilang bahay upang tumulong na mag-alaga sa kanyang lola na may sakit. Nakita na din niya ang libro at ang papel na nakaipit dito na sinasabi ng kanyang lolo. Kinuha niya iyon at nabasa niya sa papel na ang kaibigan ng kanyang yumaong lolo na si Lolo Ato nakatira sa probinsya kung saan dati naninirahan ang kanyang lolo't lola. Alam niya naman kung saan ang probinsyang iyon dahil dumalaw na siya doon dati at mayroong bahay ang kanyang lolo't lola. Doon sila nakatira bago sila lumipat at manirahan sa kanila sa syudad. Tumawag agad si Anita sa kanyang ina sa ibang bansa at nagpaalam na may kukunin lang ito sa probinsya dahil ipinag-utos ng kanyang lolo iyon bago iyon mamayapa. At yun din ang gusto ng kanyang lola. Ngunit ang totoo, kabaliktaran iyon sa kanyang kagustuhan. Ayaw na ng lola niya na magtungo si Anita doon. Hindi talaga alam ng lola niya kung anong huling habilin ng kanyang lolo at wala na rin siyang balak sabihin pa iyon. Mabuti na lamang, mayroong mag-aalaga sa kanyang lola habang siya'y wala doon dahil nandun na din ang iba nilang kamag-anak at ang kanyang mga tiyahin. Mabuti na lamang din, pinayagan siya ng kanyang ina at magpapadala pa ng pera para sa kanyang baon at pamasahe. 19 anyos pa lamang noon si Anita at iyon ang unang beses na bibiyaya siya ng mag-isa. Ngunit wala din naman siyang magagawa at kailangan niyang tibayan ang kanyang loob para sa huling habilin ng kanyang lolo. Pagdating niya sa nasabing baryo, agad niyang ipinagtanong sa mga tao kung sino ang nakakakilala sa matandang nagngangalang Ato. Ang sabi nila, matagal na daw na nasa kakahuyan lang iyon nakatira at mag-isa. Hindi daw nila iyon nakikita at hindi nila alam kung buhay pa ba iyon. Kinilabutan naman si Anita sa kanyang narinig, ngunit kahit na ganoon, ipinaturo pa din niya sa mga tao sa baryo kung saan ang eksaktong lugar kung saan naninirahan ang naturang matanda upang kanyang mapuntahan. Ibinigay naman ng mga taga-baryo ang buong detalye kung saan naroon ang naturang matanda doon sa kakahuyan. Nang mga sandaling iyon, pagod pa si Anita sa napakahabang biyahe, ngunit ayaw na niyang magsayang pa ng oras. Ilang araw lang din kasi ang ipinaalam niya sa kanyang ina dahil ang sabi nga niya,
may kukunin lamang siya. Ang kinakatakot niya ay kung paano kung hindi ibigay sa kanya ang ipinapakuha ng kanyang mahal na lolo sa matandang kaibigan nito. Ang sinabi ng kanyang lolo, ibigay lang ang pulang libro. Sa totoo lamang, hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat sa pulang librong iyon at hindi niya din alam na yun ba ang kapalit ng bato omong sinasabi nito. Basta sumunod na lamang siya sa kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo at sa kanya na lang siguro aalamin ang mga bagay-bagay kapag nakausap na niya mismo ang tinutukoy nitong si Mang Ato. Pagdating sa kakahuyan, halos kalahating oras din na puro diretso at paikot-ikot si Anita. Akala nga niya naliligaw na siya. Pagkatapos noon, nahanap din niya ang sinasabing bahay ng matanda ng mga taga-baryo. Sigurado naman siya na yun na ang bahay ng matandang kaibigan ng kanyang lolo dahil yun lamang ang nag-iisang bahay sa gitna ng kakahuyan. Habang papalapit, iba na agad ang pakiramdam sa bahay na iyon ni Anita. Hindi naman masama, ngunit pamilyar ang orang dala ng bahay na iyon sa kanya. Bago pa siya makakatok sa pintuan, bigla na lamang iyon bumukas at bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may kakaibang kasuotan. Hindi niya may paliwanag ang suot nito, ngunit parang iyong mga balat ng tupa at maraming kung ano-anong borloloy sa kanyang katawan. Mga bato na nakasabit sa kanyang leeg na ginawang kwintas at kung ano-ano pang porselas na may pinaghalong iba't ibang klase ng bato, perlas at kung ano-ano pa. Hindi na niya inusisa pa ang itsura ng matanda at agad itong kinausap. Nagpakilala siya bilang apo ng kanyang lolo Isidro at sinabi niya ang mga huling habilin nito, sabay inabot sa matanda ang pulang libro. Tawagin mo na lang akong Apo Ato. Pumasok ka na muna nang may paliwanag ko sa iyo ang mga bagay-bagay, sabi ng matanda. Nang makapasok na si Anita, agad nang kinausap siya ni Apo Ato. Tama ka, iha. Kaibigan ako ng iyong lolo Isidro. Nung bata ka pa, dinala ka na din niya dito. Ang sinasabi niyang mutya ng batoo mo ay may kakayahang magpagaling, may kakayahang magprotekta sa masasamang enerhiya, lalong-lalo na sa kulam at kung ano-ano pa. Proteksyon ito at marami itong benepisyo. Kung ano man ang dahilan ng iyong lolo, marahil gusto niyang gamitin ito upang gumaling ang iyong lola. Dahil hindi lang basta-basta sakit ang meron ng lola mo, alam niya na ito. Sigurado kong kinulam ang iyong lola. Ngunit iha, hindi ko basta-basta maibibigay sa iyo ito. Ang pulang libro na yan ang kapalit ng mutya ng batoo mo. Ngunit matagal ng panahon nang kailanganin ko ang librong iyan. Noon pa lamang, may usapan na kami ng iyong lolo Isidro. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit hindi natuloy. Ngayon ay meron na akong kopya niyaan. Binigay pa sa akin ng malayong kakilala. Ilan lang ang merong ganyang libro dito sa Pilipinas. At maswerte akong meron akong isa. Ngunit sige, pagbibigyan kita. Kapalit ng mutya. Ibibigay ko sa iyo ang mutya ng batoo mo. Kapalit ng isang mutya na galing sa isang tikbalang. Nagulat si Anita. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Kita sa ekspresyon ni Anita na naguguluhan ito, kaya nagpaliwanag muli ang matanda. Kapag napaamo mo ang tikbalang at naging kaibigan mo ito, maaari kanyang pagkalooban ng mutya. Mayroon silang taglay na kakaibang lakas. Kailangan ko ang mutyang iyon
para maisama sa aking koleksyon. Bibihira lamang ang mga ganong klaseng mutya. Hindi basta-basta nagbibigay ang mga tikbalang at hindi sila basta-basta nagbibigay ng tiwala. Palagi nilang pinaglalaroan ng mga tao. 3 baryo mula dito. Meron isang kakahuyan na hindi napupuntahan. Walang may-ari nito, kaya naman pinamugaran nito noon ng mga engkanto. Pagdating mo doon, panigurado, sasalubong sa'yo ang mga tikbalang. Ililigaw ka ng mga ito. Pwede mong gawin ang lahat ng kaya mo upang mapalapit sa kanila. Kaibiganin o ibigin, ikaw na ang bahala kung ano ang paraan mo para makuha ang mutya mula sa tikbalang. Pagkatapos noon, saka ka bumalik dito at ibibigay ko sa iyo ang mutya ng batoo mo na siyang bilin ng iyong lolo Isidro. Napaisip si Anita. Hindi niya alam na hindi pala ganon magiging kadali ang pagkuha niya sa huling habilin ng kanyang lolo. Masyadong nakakatakot ang ipinag-uutos sa kanya ng matanda at delikado din. Ngunit ayaw naman niyang basta na lamang umalis at sumuko kaagad nang hindi pa nasusubukan. Isa pa, alam din niyang may mga pagkakataon na nahihirapan din ang kanyang lolo sa pag-aalaga sa kanya, ngunit kahit kailanman, hanggang sa huling hininga nito, hindi ito sumuko at ipinakita ang pagmamahal sa kanya. Para sa kanyang lolo, gagawin din niya ang huling kahilingan nito para sa kanyang lolo at para sa kanyang lola. Sinabi niya kay Apo Ato na tatanggapin niya ang misyon na ibibigay sa kanya kapalit ng mutya na huling hiling ng kanyang lolo. Ninitian naman siya ng matanda at sinabing pwede niya na iyon agad simulan kinabukasan. Papatuloyin daw muna siya ni Apo Ato sa kanila dahil meron namang bakanting silid. Minabuti ng Apo na makapagpahinga na muna si Anita bago ito sumabak sa misyon niya kinabukasan. Buong hapon na iyon hanggang sa kinagabihan, panay lang ang palitan ng kwentuhan ni Apo Ato at ni Anita. Tuwang-tuwa si Anita sa mga kwento ni Apo Ato patungkol sa kanyang lolo. Nung bata daw ito, dapat ay magiging antingero daw siya, ngunit hindi natuloy dahil mas nagustuhan niyang normal na buhay. Ngunit ang tatay daw talaga ng lolo ni Anita ang kilalang antingero sa bayan nila noon, kaya ang ilan sa mga gamit nito naiwan sa lolo ni Anita. Hindi pa rin makapaniwala si Anita sa mga nangyayari. Bukod sa mga nakakamanghang storya ng Apo patungkol sa kanyang lolo, hindi pa rin siya makapaniwala na makakaharap na niya ang isa sa mga palaging ikinukwento sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Ang tanong lang ay kung isa nga lang ba ang makakaharap niya o baka mayroon pang iba. Ikinatatakot din talaga ni Anita ang kanyang seguridad. Paano na lamang kaya kung hindi siya paniwalaan ng tikbalang at tuluyan siyang iligaw sa kung saan? Paano naman kung maniwala ito at nalaman na plano lamang talagang makipagkaibigan ni Anita? O di kaya naman, hindi tikbalang ang sumalubong sa kanya, kung hindi ibang nilalang katulad ng mga aswang. Habang nagkukwento si Apo Ato, napansin niya ang bakas ng takot sa mukha ni Anita. Para bang hindi na ito nakikinig sa kanya at lumilipad na ang isipan nito kakaisip sa kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngumiti naman ang matanda saka tinapik sa balikat ang dalaga. Apo, alam kong natatakot ka. Normal lamang yan. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa misyon na ito. Narito ako upang gabayan ka. Bukas ng umaga, bibigyan kita ng mga proteksyon para sa iyong paglalakbay. Wika ng matanda kay Anita.
Nakangiting tumango si Anita kahit pananatiling mabigat ang kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi rin siya nakatulog ng maayos, ngunit pinilit niya. Alam niyang kailangan niyang maging malakas para sa kakaharapin niya kinabukasan. Para makatulog, iniisip na lamang niya yung mga masasayang alaala nila ng kanyang lolo noong bata pa siya. Kinabukasan, nagising si Anita ng maaga. Tinulungan siya ni Apo Ato na maganda para sa kanyang paglalakbay. Binigyan siya ng matanda ng isang maliit na botelya ng langis na may kakaibang amoy at isang piraso ng papel na may mga salita na hindi niya maintindihan. Ito ang langis na magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Paliwanag ni Apo Ato. At ang papel na ito, basahin mo kapag nararamdaman mong naliligaw ka na. Nagulat naman si Anita. Hindi niya lubos akalain na totoo palang may mga ganoong pang proteksyon. Hindi niya alam kung alin ang nasa loob nun at saan yon gawa. Ngunit ayaw naman niyang tanungin na matanda at baka isipin pa nitong kino-question siya. Maswerte na lamang din si Anita dahil kahit papaano may dala siyang tulong. Matapos ang agahan, nagsimula na si Anita sa kanyang paglalakbay patungo sa kakahuyan kung saan naninirahan ng mga tikbalang. Hawak-hawak niya ang mapa na ibinigay sa kanya ng matanda na magsisilbi nitong gabay sa kanyang paglalakbay. Pagdating sa kakahuyan, may kakaibang enerhiya na agad na sumalubong sa kanya. Hindi naman kasi siya nasabihan na iba pala yung lamig ng hangin kapag nasa kakahuyan na. Nakaramdam siya ng takot dahil inakala niya na baka mamaya hindi na tikbalang ang makasalubong niya at baka mga aswang na o hindi kaya naman mga engkantong naninirahan sa kagubatan. Mga nilalang na hindi niya nakikita at baka aksidente niyang maapakan. Naalala niyang sinabi ni Apo Ato at agad niyang binasa ang papel na ibinigay sa kanya. Pagkatapos noon, naramdaman niyang medyo gumaan ang oras sa paligid. Parang nakahinga na rin siya ng maluwag. Pinahid din niya ang langis sa kanyang mga pulsuan at leeg. Naglakad lang siya ng naglakad. Wala namang sinabi sa kanya kung paano niya makikita ang tikbalang. Hindi niya rin talaga alam kung paano niya kakausapin ang nilalang na iyon. Basta ramdam lang din niya na makikita niya ito. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng mabibigat na pagyabag. Nakaamoy din siya ng napakapanghing amoy. Walang ano-ano, mula sa likuran ng mga puno, lumitaw ang 3 tikbalang. Mga malalaking nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Nakakatakot ang kanilang anyo, ngunit pinilit ni Anita na hindi magpakita ng anumang takot. Malalaki ang mga ito, kaya napilitan siya na tingalain ang mga yon para makuusap ng harapan. Tinig niya ang tunog ng paghinga nila na parang may lumalabas pa na usok mula sa kanilang mga ilong. Anong ginagawa mo dito, bata? Tanong ng isa sa mga tikbalang na may pinakamalaking katawan at may nakakatakot na pulang mga mata. Kinabahan si Anita. Parang hindi niya maramdaman ang kanyang dila at nalimutan na niyang magsalita. Natatakot siya na baka mali ang masabi niya at bigla na lamang siyang saktan ng mga iyon. Halata ding nagugulumihanan ang mga tikbalang sa kanya. Sigurado, dahil nagtataka sila na hindi naligaw si Anita dahil na din sa proteksyon nito. Sigurado, dahil hindi umepekto ang kanilang mahika upang iligaw si Anita. Ako po si Anita, sagot niya. At pilit pinapakalma ang sarili. Nandito po ako para humingi po ng tulong sa inyo. Kailangan ko po ang agimat mula sa inyo. Pati siya, nagulat sa lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya akalaing may bubulalas niya agad
ang kanyang kailangan. Masyado siyang prangka. Ngunit naisip niya, ayos na rin iyon kaysa naman magsinungaling ito. Baka mas lalo pa siyang mapahamak kapag nalaman ng mga tikbalang na may kailangan lang siya sa kanila at itago niya pa ito. Agad na natawa ang mga nilalang. At bakit naman namin ibibigay sa iyo ang agimat? Tanong ng isa pang tikbalang. Kita niya na parang natutuwa talaga yung mga tikbalang sa kanya. Oo nga naman. Hindi naman kasi parang minatamis lamang iyon na hinihingi sa kanila. Kaya nga kahit yung matandang kaibigan ng kanyang lolo, wala nito. Ayaw niya din namang magtunog mayabang dahil siya naman ang may kailangan sa mga ito. Sinabi lamang niya na handa siyang gawin ang lahat upang makamtan lamang niya ang naturang agimat. Kahit ano, kapalit nito. Kahit pagsilbihan pa sila, kaya niyang gawin. Sinabi niya na importante ang agimat na iyon dahil iyon ang hinihinging kapalit na matandang kaibigan ng kanyang lolong na mayapa na. Kailangan niya ng agimat nila para maipagpalit sa mutya ng bato omo na siyang huling-hiling ng lolo niya sa kanya. Tinanong naman siya ng isa sa mga tikbalang kung sino ang lolo niya. At nung binanggit niya ang pangalan nito, parang lumiwanag ang kanilang mga muka na tila ba pamilyar ang ngalan na iyon sa kanila. Nagpalitan ng tingin ng mga tikbalang at pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang pinakamalaking tikbalang kay Anita. Kung talagang handa kang gawin ang kahit na ano, makipaglaro ka na lang muna sa amin. Wika nito. May pagsubok kaming ipapagawa sa iyo. Kung mapagtatagumpayan mo ito, saka lang namin ibibigay ang agimat na hinahanap mo. Mas lalong kinabahan si Anita. Anong klaseng laro sa kapagsubok naman kaya ang sinasabi sa kanya ng mga nilalang? Hindi niya alam, baka pakikipagpatintero na yon kay kamatayan, ngunit ano pa bang magagawa niya? Hindi na rin siya pwedeng basta na lamang umatras dahil nandun na din naman siya. Dahan-dahan na lang siyang tumango habang nakatingin sa mga mata nila. Makinig ka, bata. Ang tatay ko ang hari ng mga tikbalang. Binigyan niya ako ng kwintas na ninakaw ng isang duwende at itinago sa isang puno. Hindi ako makapasok dahil maliit ang butas ng punong yon. Binabantayan iyon ng isang tiyanak. Tumayo lahat ng balahibo sa batok ni Anita nang madinig niya ang salitang tiyanak. Alam niya kung ano iyon dahil madalas din niyong maikwento ng kanyang lola sa kanya. Sa totoo lamang, sa lahat ng kakaibang nilalang, doon siya pinaka natatakot. Ang sabi ng mga tikbalang, kapag gabi, umaalis ang tiyanak upang maghanap ng mabibiktima. Ngunit bumabalik din ito, ngunit agad iyong bumabalik kapag naibsan na ang gutom nito. Iyon daw ang pagkakataon ni Anita upang makuha ang ginintuang kwintas. Kailangan niyang makuha agad ang kwintas na iyon bago pa man bumalik ang tiyanak. Itinuro din ng mga tikbalang kung saan ang naturang puno. Madali rin niyang natagpuan dahil isa ito sa pinakamalaking puno doon. Magtatanong pa sana siya, ngunit paglingon niya, wala na ang mga tikbalang. Halos maihis sa takot si Anita habang naglalakad pabalik-balik. Sino ba naman ang hindi matatakot kapag alam mo nang makakaengkwentro mo ang pinaka nakakatakutan mong nilalang sa iyong buhay? Padilim na noon, kaya hindi na nagpatumpik-tumpik si Anita. Madaming beses na siyang kinabahan at natakot sa araw na iyon, kaya wala nang atrasan. Nang kumagat na ang dilema, mahigpit na ang kapit niya sa kanyang kwintas at tinungo na ang puno na sinasabi ng mga tikbalang. Mabuti na lamang, pagdating niya doon, wala ang tiyanak.
Nagmadali siyang pumasok sa loob at agad niyang nakita ang ginintuang kwintas. Lalabas na sana siya nang makarinig siya ng pag-iyak ng isang sanggol. Halos mapatid ang hininga ni Anita sa takot. Siguradong nakabalik na agad ang tiyanak dahil nadidinig niya ito na parang may nilalantakan na kung ano. Hindi siya pwedeng magtagal sa loob dahil baka hindi na siya makatakas at siya naman ang gawing panghimagas ng nilalang. Maranyang hinila ang kwintas niya sa kanyang leeg at inihagis iyon sa nilalang. Nabasag ito at natapon sa tiyanak ang laman ng maliit na bote. Napaungol ang nilalang, senyales na nasaktan ito. Naglikha ito ng sobrang lakas na sigaw na para bang mabibingi na si Anita. Napapikit lang si Anita hanggang wala na siyang nadinig. Epektibo ang binigay ni Apo Ato sa kanya. Protektado siya nito dahil nakita niya ang tiyanak na unti-unting tinutupok ng apoy hanggang sa ito'y maabo. Agad siyang lumabas sa puno at tumakbo ng sobrang bilis, dala ang mabigat na malaking ginintuang kwintas. Bumalik siya sa kung saan niya nakausap ang 3 tikbalang kanina. Pagdating niya doon, tinawag niya ang mga tikbalang. Sinabi niyang dala na niya ang kailangan nila. Ngunit hindi agad dumating ang mga nilalang. Ilang oras pa siyang naghintay at kahit sobrang gutom na siya, pinagtiyagaan niyang hintayin ang mga ito. Halos pabagsak na ang kanyang mga mata nang walang ano-ano. Lumitaw ang 3 nilalang. Pumasa ka, Anita. Bukod sa sinunod mo ang mga sinabi namin sa'yo, hindi mo rin pinagtangka ang angkinin ng ginintuang kwintas na nakuha mo. Kung tutuusin, pwede mo na itong angkinin. Gamitin sa pansariling kagustuhan, ngunit pinili mong hintayin kami. Hanga kami sa'yo. Apo ka nga talaga ni Isidro. Apo ka nga talaga ni Isidro. Halos mangiyak-ngiyak si Anita sa mga narinig niya. Ibinigay na sa kanya ang agimat at agad siyang umuwi sa bahay ni Apo Ato. Pagdating niya doon, napaluha siya dahil sa tuwa sa harapan ni Apo Ato. Kahit kailan sa buhay niya, hindi niya inaasahang magagawa niya ang mga ganong klaseng bagay. Tinanong siya ng matanda kung ano ang mga kinaharap niya. Sinabi niyang binigyan lang siya ng mga pagsubok ng mga tikbalang. Nagulat naman ang matanda. Kwintas! Mukhang nakipaglaro lamang sa'yo ang mga nilalang. Siguro nga, plano talaga nila ito. Kasama ang lolo mo, noon pa man. Naguluhan si Anita sa sinabi ng apo, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinuha ng matanda ang mutya ng bato omo na nakatago sa isang maliit na kahon. Namangha siya nang makita niya ito dahil sa aura ng bato. Ang sabi sa kanya ng apo, hindi raw iyon nababasag o nawawasak kahit nagulungan pa ng gulong ng malaking sasakyan. Magagamit niya ang bato upang mapagaling ang kanyang lola. Sabi ng matanda pa sa kanya na ang gagamit at magtatangan ng mutya ng bato omo, pagkakalooban ng kunat at kabal sa katawan. Hindi agad tatabla ng bala o kahit anumang patalim. Tila ba magkakaroon ng hindi nakikitang kalasag sa balat. Naisip ni Anita na baka kaya pinakuha sa kanya ng kanyang lolo ang nasabing mutya dahil sa alam nitong gusto niyang maging sundalo pag siya'y lumaki na. Kahit kasi maliit pa lamang siya noon, madalas na niyang mabanggit sa kanyang lolo ang pangarap niya na maging sundalo. Napangiti na lamang si Anita habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang lolo at ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan upang makamit ang tangan-tangan niyang mutya ng bato omo. Mula sa kanyang pagbagsak,
Muli siyang bumangon at ikinasa ang kanyang baril. At walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga rebelde. Laking pasasalamat ni Anita sa ipinagkaloob sa kanya ng kanyang lolo Isidro na mutya ng bato mo.